Okay, yan na lang muna. Magsimula na po tayo. Magandang araw po. Dito naman po ako, Nyolo the Third. Okay, papalo up ko lang po kayo dito po sa napaka-kapal ng mukha pong Ako Biko Party List. At syempre, bilang sabi ko sa inyo, hindi pa po sila tumutugon. So, tutugon pa rin po tayo sa kawalang yaan po neto ng Ako Biko Party List na pinamumunuan po ni Saldico at ni Congressman Garbi na patay gutom sa pera. Patayin mo si BBM? No joke. Okay, ito na nga po yung court order. Gaya ng pinangako ko sa inyo, yung tinutulungan natin mga 80 years old na mga loyalista. Hindi po natin titigilan to kasi nga po, supporter ng Pangulo po ito. At 80 years old na to, Congressman Garbin. Ang kapal ng mukha nyo. Ginamit nyo na yung lupa ng mga tao. Kayo pa ayaw magbayad, inuutusan na po kayo ng korte. Ayan na po yung korte, order na, City Government of Legazpi. Ayan po, kita nyo ha. Ganun po kakapal ang Ako Bicol Party List. Ganun po kakapal to. Sabi nga nila, guwapang na sa flood control, gurapang pa sa lupa na kinamkam nila. Hayop. Eto po Ito po, resolution na po na ng korte, City of versus, tinakpan ko po yung totoong pangalan kasi po, for safety po ng mga matatanda po. Ayan, versus City Government of Legazpi. Ito nga po, kalaban nila ay munisipyo at talo po yung munisipyo sa paggamit po ng lupa ng mga matatanda. Pinagsamantalaan po, talagang ginahasa po. Ito po ang totoong ginahasa. Umaasa kang maayos yung lupa mo sa Bicol, yung pala, pinarentahan, pinagamit ng Ako Bicol Party List o local government ng Legazpi. Ang kapal po ng muka. Ito po, ang sabi po ng order ng korte, January 9, 2025, ito po, ang babayaran po doon ng munisipyo, ayan po, wala pong duga yan. 76 million. Ayan po ang babayaran ng City of Legazpi na ayaw pong bigay ni Congressman Garbin ng Ako Bicol Party List. Gusto niya po, bago ibigay, bigyan muna po siya ng 33%. Kumbaga, napakasarap po, 33%. Ninakaw mo na yung lupa, babayaran mo pa sila sa pagnanakaw nila. Ganun po ang kalupit to. Wala po tayong kinakampihan dito. Sabihin, kaalyado yan ng Pangulo. Sabi nga ng Pangulo, walang kaalyado kung kurakot yung mga hayop. Diba? Wala po tayong kakampihan dito kung ganyan po kahayop. At 80 years old po ito. So susunod po natin, pangatlong istorya natin dito. Ipapakita ko po sa inyo ang itsura ng mga taong ayaw bigyan ng pera nila, lupa nila, kinamkam, ninakaw ng ilang dekada, 30 years. Pinagkakitaan nila, tapos lumabas po ang, siyempre po pag magdedemanda ka, hindi naman po libre yan. Eto pong 76 million, magbabayad pa ng abogado, may mga babayaran pa. Ilan po silang magkakapatid? Alam naman natin noon, malalaki ang magkakapatid. 12 sila. 12 pa. Yung iba may cancer na. Yung iba patay na. Napakahayop na itong Ako Bicol Party List po nito. Sobrang hayop po ito. Hindi lang po sa flood control. Pati po sa lupa po sa Bicol, kinakamkam nila.
Ano ba tong ano ba mga politiko tong nandito sa Pilipinas? Anong klase mga politiko kayo? Imbis na proteksyonan nyo yung mga mamamayan, lalong-lalo na po to, matatanda na to, 80 years old, lumapit sa atin. Lumapit po sa atin dahil lagi tayong pinapanood at nakikiusap po na sana man lang po bago sila mawala, alam mo, kung may pera lang ako na nagbigay eh. Biro mo yung tsura, paranas nyo man lang. Biro nyo, ilang taon sa buhay nila, alam nila mahirap sila. Alam nila mahirap sila eh. Hindi nila alam may pinamana pala yung tatay nila na lupain sa Bicol. Napakalaking lupain. Na kayo pala ang kumikita. Sila naghihirap dito sa Maynila, naghihirap sa Laguna. Tapos nung nilaban nila, puporsyento pa kayo ng 33%. Anong matitira? Magbabayad pa ng attorney. Ang tigas naman ng mukha nitong mga to. Eto po ha. Eto po yung writ of execution. Eto na po yung wherefore premises. Eto po ha, babasahin ko po sa inyo. Considered judgment is rendered as follows. Ordering the defendant, the local government of Legazpi to pay. Ayan po, pusang ina naman Garbino. Hindi mo ba nakikita yung utos ng korte sa inyo? Hindi mo ba nakikita? Ang sabi ng korte, ayan o, bayaran nyo yung mga matatanda as just compensation sa road lots na ginamit nyo. Number 8, 15C, and 17, situated at Bitano, Legazpi, and ordering the plaintiffs and her co-owners to pay the filing fees. O, may filing fees pa yan, babayaran pa nila. Halos mga kalahating milyon yan. Ayan o, ba't mahirap ba sundin yan? Kayo na nagnakaw? Ha? Mahirap ba sundin yan? Ang linaw naman ang sabi ng korte. Ibigay nyo ang pera ng mga matatanda na loyalista, na supporter ng Pangulo. Ang tindi ng mukha nyo, ako Bicol Party List. Sabi ng korte, bayaran nyo ang plaintiff o yung mga matatanda. Ng 76 million. Pero bago nyo bayaran, ano sabi ni Garbin at ako Bicol Party List, kailangan po nilang may 33% sila. Kumbaga, dinodouble whammy nila. Kumita na sila sa lupa, kikita pa rin sila sa pagdanakaw. Ang tindi ng mukha nyo, Garbin. Wag na tayong umantong sa malaman pa ng iba to. Tayo-tayo na lang. Ha? Hindi po kami titigil hanggang di po nakakuha ng hustisya to. Hindi po kami titigil. Kasi any given moment, hindi po natin malalaman yung mga matatanda po na 80 years old kung hanggang kailan pa sila eh. Yun po eh, wala kayong awa eh. Pusang ina nyo eh. Wala kayong puso. Ha? Ano ba naman ibigay nyo na? Pero nyo, merong gusto pang araw po, i-installment pa? I-installment pa? Siguro nagalaw na nila yung pera. Ang kapal ng mukha na itong mga to. Siguro nagalaw na nila ng pera. Nagalaw po nila yung pera. Tapos, uunti-untiin nila sa pagnanakaw nila siguro sa flood control. What the fuck? Ha? Ang kapal ng mukha nito, no? Biro mo, no? Ikaw may lupain ka. Akala mo wala kang lupain. Yung pala, yung tinatayuan ng munisipyo, yung tinatayuan ng SM,
na ang City Hall, ang every year po na kumikita, sa iyo pala. Sa'yo. Kumbaga, meron pala pinamana yung tatay mo. For 30 years nalaman mo. Tapos, nilaban mo sa korte ng 30 years. Nilaban niya rin po eh. Pag panalo, putik, imbis na ibigay na sa'yo dahil sila na yung nagnakaw sa lupa mo, yung munisipyo, kinamkam na nila ng ilang taon, puporsyento pa sa'yo, putsang ina, no? Ibang klase to, no? Ibang klase po, pusang inang mga politiko to. Ba't ganito mga politiko sa Pinas? Patay gutom. Grabe po ito. Grabe po ito. Kaya tama lang yung ginagawa ng Pangulo eh. Ginigiba na lahat to. Alam mo, gano'n na lang talaga saludo natin sa Pangulo eh. Kasi kung di natin sisimulan, di ba? Kung di natin sisimulan, hindi ma-actionan eh. Ano sabi mo, Nyolo, hindi nagalaw interes, lahat ng pondo na nasa bangko yon. Ang ibinigay kulang pa kaya hindi lahat mabigyan. Ang kapal nga na mukha, wala daw pondo yung munisipyo. Munisipyo, walang pondo? Abnormal ba kayo? What the fuck? Ayan po ha, ayan po ang court order. Ayan po ha. Court order po yung pinakita ko sa inyo ha. Ayan, ako Biko Party List. Ibigay nyo na ang pera ng utos ng korte sa kinamkam nyong lupa sa Legazpi. Congressman Garbin Saldico, ako Biko Party List. Ha? Patay gutom! Patayin mo si BBM. No joke. At dumako naman po tayo dito, syempre po, saan pa ba? Dito, ipapakita ko lang sa inyo saan ba nagmula yung flood control. Unang-una pa lang, ang flood control, nagsimula na kagad yan kay Speaker Alvarez. Kay Speaker Alvarez pa lang po, paldo. Paldong-paldo na. O, pakinggan nyo to. Ang anak niya mismo ang naglaglag sa kanya. Ganun po yun. It runs in the family. In an unexpected revelation that has gone viral online, Alfonso Alvarez, son of former House Speaker and outgoing Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, has publicly accused his father of building a lavish 20-hectare mansion property. Parang pelikula to, no? Di ba may pelikula ba yun? Si Nora Honor ba yun? Isinakdal ko ang aking ina. Si Nora Honor ba yun? Ha? Nora Honor ba yun? O, alam ko si ano yun eh. Charito Solis yata yun eh. May kasama siyang ano nun eh. Sino ba yun? Isinakdal ko ang aking ina. Yun, inano niya yung nanay niya. Napanood ko yun sa lola ko eh. Ano ba yun? Ano kaya yun? For his girlfriend, Jen Maliwanag. Alfonso claims that the mansion which Ayun sits o! atop a hill and is accessible... Ayan po yung nireact natin dati. Ito po yung bakod pa lang po ng hasyenda ng Kabet. Kumbaga, binabarurot lang ni Pantaleon Alvarez to. Di ba? Dalawa lang po kasi yan eh. Kapag Kabet, binabarurot.
Ayan na po tandaan nyo yan. Pag ang kabit, tawag dyan binabarurot. Pag asawa o misis, anong tawag? Humaharurot. Ikaw talaga. Oh, di ba? Meron Susan Roses. Thank you Ma'am Lynn Tamoro Tamori Black and white pa 'yon Ma'am Lilian, thank you. Yan, natuto na naman kayo Boy Diego, tama. Natuto na naman kayo. Pagkabit, binabarurot lang yan. Pag asawa, humaharurot ka pa uwi. What the fuck? Yan Eto po si Alvarez, bakod pa lang neto, Bakod pa lang neto. Yung tinatrabaho mo na 10 taon, hindi mo kakayanin bayaran yung bakod ni Alvarez. Bakod pa lang. Kahit nasa ibang bansa ka pa, hayop ka. Yung bakod ni Alvarez, hindi mo kayang hektarya binakudan. What the fuck? Via a zigzagging private road constructed using high-grade materials and is surrounded by a massive concrete perimeter wall. Ooh, massive concrete perimeter wall. Pusang ina, bundok binakudan. Abay, malupit. Saan makakita nun? Speaker, binakudan. Diyan nagsimula ang flood control. His father obtained the funds for such a project, pointing out that Alvarez has no known business ventures that could finance a property of that scale. The younger Alvarez stressed that his siblings... Ayan, nakita niyo po sa sobrang laki ng bahay, hindi po makuha ng simpleng video, kailangan drone shot. Pusang ina, bundok 3 pala may bundok sa Davao. Si Kibuloy, minor de edad, si Digong, finger licking good, at si Naiyi sa Pantalyon, Alvarez. Grabe. Their mother have no connection to the property. He also added that he spoke out to protect their names from being associated with what he called a questionable asset. Alam ko, Ayan po yung anak ni Alvarez. Kita niyo po, sinakdal ko ang aking ama. Manyakis, Kuemuputa, Grinahasa de Menor de Chubibo Binarurot. pera ng government yung ginamit pa, yung mula sa mapapaakyat doon sa bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung... Sino yung contractor ni Alvarez? Siyempre, baka Sara Diskaya. Tingnan niyo. Teka lang. Tingnan nyo Di ba sinabihan ko kayo nakaraang araw? I-research nyo kaninong kamag-anak si Sara. Kita mo, ngayon pa lang nila alam kung kaninong kamag-anak si Sara. Pinapa-research ko na sa inyo, di ba? Hindi nyo na-research? Anak. Ngayon pa lang umuusbo kung kaninong kamag-anak si Diskaya. Mahina na ba kayo nilalang? Di ba sinabi ko na-research nyo ba? Kita mo ngayon na lumalabas kaninong kamag-anak si Diskaya? Dito yun nalaman yan. Alam ko na yan. Ayoko lang sabihin. Ngayon lumalabas na kaninong kamag-anak. Ganun dito. Kita mo? Ayaw nyo maniwala. Kay Eusebio. Sinabi ko na sa inyo yan Ang kulit nyo Diba? Ano sabi ko? I-research nyo kaninong kamag-anak
sa dating mayor. O, ngayon lang lumalabas. Mahina kayo nila lang. Tumatanda na kayo. Congressman Barurut Alvarez, tama? Naiye sa pantalyon de kamanyakan de puta. Papalalay, ganun ba? Hinihintay nyo ako mag-research? Ay, ganun pala. According to Alfonso, the Hilltop Estate is only one of several luxury properties Kita owned mo, wow! White sand! Oh, ito lang po ay isa pa lang daw, sabi ng anak. Isa pa lang to. Marami pang ninakaw si Pantalyon Alvarez. Diba?